Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. Tara at ikutin natin ang hidden gems ng Boracay sa halagang 1,500 pesos. Di lang ito tungkol sa White Beach, meron pa tayong Mangrove, Puka Beach, Bulabog, New Coast at Keyhole. At ito na nga, susunduin na tayo ni Kuya Jess. So nakita ko lang siya sa Facebook na nagpo-post siya ng mga tour at magaganda siya kumuha ng picture. So for only 1,500, may private land tour ka na, good for 2 to 3 hours. So ikaw ay nakasakay sa e-trike, may tour guide ka na at hatid sundo ka pa kung saan ka naka-check-in. Hindi ito parte ng aming destinasyon pero si Kuya Jess ay nag-stop sa Ate Komunidad. So sa likod ng ganda ng Boracay, sabi niya ay may komunidad na matagal nang nandito, ito ang mga ati. Ayon sa aking na-search, ang mga ate ay isa sa mga katutubong grupo sa Pilipinas. Sila ang orihinal na naninirahan sa isla bago pa man dumating ang mga turista. Sa kabila ng modernisasyon, patuloy nilang pinapangalagaan ng kanilang kultura at lupang ninuno. Simple lang ang kanilang pamumuhay, marami sa kanila ang umaasa sa pagsasaka, pangingisda at paggawa ng mga produkto gaya ng banig, accessories at iba pang mga handicrafts na gawang kamay na binebenta dito sa Boracay. Ang mga ate ay hindi lang bahagi ng kasaysayan kundi buhay na kultura na dapat pahalagahan. Sa bawat pagbisita natin sa Boracay, sana'y maalala natin may komunidad na tunay na nagbabantay at nagmamahal sa islang ito. At nandito na nga tayo sa Mangrove Forest. Alam mo ba na bukod sa beach, may mga tagong yaman ang Boracay na hindi madalas napupuntahan. Tara at samahan niyo ko sa isang eco-adventure dito sa Mangrove. Alam mo ba na ang mangrove ay isang uri ng bakawan na tumutubo sa pagitan ng dagat at lupa? Tumutulong ito para protektuhan ang baybayin laban sa malalakas na alon. Tirahan din ito ng maraming hayop tulad ng isda, alimango at ibon. So reminder lang kapag pupunta tayo dito ay dapat irespeto natin ang nature. Huwag tayong magkalat, huwag natin sirain ang mga tanim at support natin yung local ecotourism. So magdala tayo ng eco bag at reusable water bottle if in case sa pupunta tayo dito. So, dito kami nag-picture-picture kasama si Kuya Jess at syempre, dahil tayo ay taga Zambales, hindi natin bago itong mangrove. So, maganda naman yung area at saka sana kapag pupunta kayo dito ay umaga kayo pumunta para less yung mga tao kasi marami rin picturans dito na maganda nga naman. Kasi makikita nyo yung background na parang ilog, tapos may mga parang little islands. So, ganun lang yung area na to. So, yan, may makikita kayong pathway dyan. Yan yung lalakaran nyo. So, maliit lang din naman yan. Ay, padaan. Okay, 1, 2, 3. Ay, ang galing ni Kuya. May mga atake. Harap ko dito, ma'am. Ayan ka, ma'am. Nakaganyan ka lang, ma'am. So, dito kami guys, dito sa Mangrove. First destination natin here in Boracay. So, yung kasama natin nandun sa likod. Then, maikli lang naman yung bridge na lalakaran natin and safe naman siya. Lakaran. So, maraming tourist dito. Dito, ma'am. Mayroong I love Boracay. Tulipid naman siguro na. Sige, ang dami isda. Ayun. Ang galing talaga nito. And out na tayo dito sa Mangrove. Roots for Boracay, Mangroves. Ang pupuntahan naman natin ay ang Instagram worthy at saka dinadayo talagang lugar dito sa Boracay, itong Keyhole. So, ang Keyhole at New Coast ay magiging parte ng destination natin na kasama sa 1,500 pesos na land tour. So, ang Keyhole ay isang natural rock formation sa northern part ng Boracay. May butas sa gitna na parang keyhole kaya ito ang magiging pangalan niya. So, itong spot na to ay perfect for photos. Mas tahimik rin at dahil walang masyadong turista dahil matagal nga ba yung inyong lalakbayin bago kayo makapunta dito. So, walang bayad yung lugar at saka kailangan maaga kayo kasi mainit talaga kung magpipicture kayo ng tanghali na.
Sobrang na-enjoy ko yung lugar guys kasi may mga makikita kayong mini rock formations din dito. Tapos yung tubig talaga sobrang linaw. Tapos may nakita pa kami dito nagbebenta ng sea urchin guys. Hindi namin tinikman kasi ako ay allergy guys sa mga seafood. Baka ma-allergy ako at wala akong dalang gamot. So, kayo naman kung wala kayong allergy, pwede rin naman kayong bumili dito sa may gilid. So, ewan ko kung saan nila nakuha yan. Pero for sure, yan ay sariwang-sariwa guys. After ng ilang minutong paglalakad guys, ay hindi kasi pwede ipasok ang e-trike hanggang dito sa may pictorial. So maglalakad kayo ng mga ilang minuto para makapagkuha kayo ng pictures dito mismo sa keyhole. So sabi nga dito guys, may mga harang dyan at saka may security guard dyan. Dahil bawal pumasok doon sa mismong keyhole part dahil may mga ginagawa dyan. At baka mabagsakan pa kayo guys ng bato. So matutunan lang tayong sumunod guys sa mga security guard na nandito. Then pagdating naman sa pictures guys, ayan, only shots naman. Then kayo na bahala kung ilang shots yung gusto nyo. So may mga kasama naman kayo dyan. At syempre dahil maganda naman yung nature, maganda rin yung magiging kuha ng shots nyo. So ayan, naglalakad na kami papuntang New Coast. At sa New Coast guys, ito ay bungad lang naman din dun sa may keyhole. Maganda rin yung dagat dito guys. Tsaka marami ding nagbe-beach kasi mas payapa yung dagat dito at mas malinis compared doon sa kabila. May mga nag-offer din dito ng crystal kayak. Actually nga kung malapit lang talaga ito, dito ko talaga gustong mag-beach kasi kapag makikita nyo yung area, ang linis compared doon sa front beach ng Station 1, 2, and 3. So, sa New Coast naman, may mga pictures din tayong makukuha na napakaganda. Kita rin yung keyhole guys. Next naman natin guys, ang sikat din na Puka Beach. Dito mas mura yung mga bilihin natin. Makakabili kayo dito ng mga fruit shake, pampasalubong, yung mga shells na bracelet, marami rin dito. So meron din nag-o-offer ng crystal kayak dito, kaso lang nung time ng pagpunta namin ay 11. Kaya medyo ang init na talaga, hindi na namin kinaya yung init at hindi na kami nakapagpa-crystal kayak na picture. So, ang singil nila dito ay 200 pesos. Then, makikita nyo rin, marami dito talagang mga mas nagbebenta na mas mura. Tapos, meron din dito yung nagpapabraid. So, hindi nawawala kasi yung sa Boracay yung hair braid. Ito yung pinagkakakitaan talaga ng mga lokal. Then, pagdating naman sa picture, dito kasi may picture na malaki na Boracay. Ang ibibigay nyo lang guys doon sa magpipicture sa inyo or kapag magpapicture kayo, donation lang. Dito rin sa harap, donation lang din guys. So, depende sa inyo kung magkano ang ipipigay nyo. Kami, nagbigay na lang kami ng 50 pesos. Dito naman sa side, meron din kayo mabibiling mga fruit shake. Ayan o, welcome to Puka Beach. Then, dito sa Puka Beach, ang dami talagang shells. Ayan o, sobrang ganda. Kaso lang nga, dahil limited lang yung aming mga baggage, hindi na rin kami bumili. Pero dito talaga, kung gusto nyo ng mga bagong mga bracelet, ganun, maganda yung stock nila guys kasi talagang nabibili at saka nabebenta. Tapos kita mo talaga mga bago yung gawa. After namin sa Puka Beach, dumaan naman kami dito sa may Bulabog Beach. Dito nakalagay yung famous coconut na talagang dinadayo. So, yun yung nakabend na coconut, guys. Dito, ang ginawa lang namin, nagpicture kami dito sa may famous Boracay na sign. Tapos, kami, tawag dito, yung human drone. So, eto na guys, yung sample ng human drone.
na nga po nagtatapos ang ating video. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa Krisha Vlogs kung saan lagi may kwentong good vibes. Kita-kits sa next adventure!